Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Naranasan mo na ba yung mapagbintangan sa isang bagay na kailanman ay hindi mo ginawa? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na dinudurog ang dignidad mo sa harap ng maraming tao habang tinititigan ka nila na may halong panghuhusga? Kahit ang tangi mo lamang namang ginagawa araw-araw ay ang magpakapagod para sa pamilya mo. Napakasakit, hindi ba? Iyon, yung uri ng sakit na unti-unting pumapatay sa dignidad at pagkatao mo. Diyan mismo nagsimula ang pagkahulog ko sa isang malaking kasalanan, Miss Hart, kung saan tuluyang nagbago ang buhay ko at ang relasyon namin ng asawa ko. Magandang araw po sa iyo, Miss Hart, pati na rin po sa lahat ng sumusubaybay sa channel mo. Bago po magsimula ang lahat ng gulo sa buhay ko, masasabi kong isa ako sa pinakamasayang lalaki sa mundo. Si Nela ang naging ilaw ng buhay ko sa loob ng 4 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Simple lang ang buhay namin, pero punong-puno ng pangarap. Kapag umuwi ako galing sa trabaho bilang isang construction worker, palagi siyang sumasalubong sa akin ng nakangiti. At meron pa itong inilutong masarap na hapunan. Palagi niya akong inaasikaso at nagsasalo kami sa masayang kwentuhan tungkol sa naging takbo ng araw namin. Masyado naming inalagaan ang isa't isa at lalo pang nakumpleto ang munting pamilya namin noong nalaman naming nagdadalang tao siya sa aming panganay na si Liam. August, excited na ako. Sabi sa akin ni Nela habang nakahiga kami sa kama isang gabi. Hawak-hawak ang tiyan niyang malaki na. Kapag lumabas na si Baby Liam, siguradong magiging katulad mo siyang mabait at masipag. Napangiti ako at niyakap siya ng mahigpit. At magiging maswerte siya kasi ikaw ang magiging nanay niya. Promise ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para hindi kayo magkulang sa kahit na ano. At promise ko din sa'yo, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Sisiguraduhin kong maaalagaan ko kayo ng maayos. At lagi kang mai-excite umuwi kasi hinihintay ka ni baby. At ng masarap na hapunan, syempre. Nakangiti akong napabuntong hininga. Ay, sobrang swerte ko naman sa misis ko. Sisiguruhin ko na lahat ng mga bagay na pangarap lang natin noong bata tayo, magiging normal lang para sa anak natin. Nako, mukhang magiging spoiled tong anak natin sa iyo ah. Hindi lang siya, syempre pati ikaw. Araw-araw kayong may pasalubong sa akin pag uwi ko. Puno kami ng mga balak at pangarap. At masasabi ko talaga na sobrang swerte ko dahil bukod sa maalaga si Nela ay talagang napakasipag, Miss Hart. Kahit nasa bahay lang kasi siya ay nagpapa-order siya ng mga katalog kaya naman nakakatulong din siya sa pinansyal namin. Pero ang akala kong perpektong buhay ay biglang nagbago noong maipanganak na si Liam. Hindi ko agad naintindihan na nakikipaglaban na pala si Nela sa tinatawag na postpartum depression. Sa simula, akala ko ay simpleng pagod at puyat lang dahil sa pag-aalaga sa anak namin kaya siya nagkakaganon. Pero hindi nagtagal, ang dating malambing at maunawaing si Nela, unti-unting napalitan ng isang taong hindi ko na makilala. Naging sobrang emosyonal siya, bugnutin at higit sa lahat, naging mapaghinala. Sino na naman yung kasama mo? At gabi ka na namang nakauwi. Sigaw sa akin ni Nela habang salubong ang makilay at umiiyak sa gitna ng sala, habang karga-karga ang umiiyak ding si Liam. Nela, kumalma ka nga muna. Pagmamakaawa ko habang ibinababa ang backpack ko sa sofa. Nag-overtime lang ako sa site kasi kailangan buhusan yung poste. Alam mo namang mahirap iwanan kapag hindi natapos yun. Malalagot ako. Sinungaling, amoy na amoy kita. May pinuntahan kang ibang babae, no? Huwag mo akong gagawing tanga. Nangangamoy pabango ng babae ka, Augusto. Halos hindi na ako nakatulog dito sa pag-aalaga sa anak mo tapos ikaw, magpapakasaya ka sa labas. Ano? Paano ako mangangamoy pabango maghapon akong pawisan sa init ng araw? Tingnan mo nga yung sapatos ko. Punong-puno ng putek. Tingnan mo tong damit ko.
Amoy semento at pawis. Paano mo nasasabing nang bababae ako? Ayaw na kitang pakinggan. Sinungaling ka. Sigaw niya sabay pasok sa kwarto. Araw-araw, Miss Hart, naging ganoon ang buhay namin. Walang gabi na hindi kami nag-aaway. Kahit anong pasensya at paliwanag ang gawin ko, siguradong pangbababae pa rin ang ibibintang niya sa akin kapag nalilate ako ng kahit ilang minuto lang. Hanggang sa dumating ang araw na talagang sumobra na siya, Miss Hart. Isang umaga, nawawala ang perang itinatago niya. Perang pambayad sana sa kuryente, tubig at pambili ng gatas at diaper ng anak namin. Nasaan yung pera sa mesa? Galit agad na tanong ni Nela habang nanginginig ang mga kamay. Aba, hindi ko alam, Nela. Hindi ko ginagalaw yung mga pera. Ikaw ang taga-budget, hindi ba? Mahinahon kong sagot habang nagtatali ng sapatos para pumasok sa trabaho. Baka naisuksok mo lang sa bag mo. Ayun na nga eh. Ako ang nagbabudget at sinasabi ko sa'yo ngayon na nawawala ang pambayad natin ng bills at pambili ng gatas ni Liam. Sigaw niya habang magkasulubong ang mga kilay sa galit. Ikaw lang naman ang pwedeng kumuha nun. Magnanakaw ka. Siguro, ginagastos mo ang pera natin sa ibang babae mo. Kinuha mo yung pambili ng gatas ng anak mo para ibigay sa kalaguyo mo. Halos atakihin ako sa puso dahil sa mga paratang niya, Miss Hart. Nela, maawa ka naman sa akin. Grabe na yung pananalita mo. Sigaw ko na rin dahil hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailan ako nagnakaw sa sarili kong bahay? Ako ang nagpapasok ng pera rito. Lahat ng sweldo ko ibinibigay ko sa'yo. Bakit mo ko pagbibintagan ng ganyan? Huwag mo na akong paikot-ikutin pa, Augusto. Alam ko dahil babae ako. Nararamdaman kong niloloko mo ko. Hindi ka na naawa sa akin. Bubuntusin mo ko tapos lulukohin mo lang pala ako. Sigaw niya bago patakbong lumabas ng bahay habang umiiyak. Miss Hart, hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan niya po napulot ang lahat ng yon. Minsan napapatanong na nga lang ako sa sarili ko, nang babae ba talaga ako nang hindi ko alam? Bakit hindi ko alam? Pero hindi pa doon natapos ang kalbaryo ko sa mga topak ni Nela. Hindi ko akalaing sa kaibigan niyang Marites siya pupunta pagkatapos naming mag-away. Ikinwento ni Nela ang buong nangyari sa matalik niyang kaibigan. Nangako naman daw ang kaibigan niya na walang ibang pagsasabihan. Pero ang nangyari, mabilis pa sa kidlat na ipinagkalat ang kwento namin sa lahat ng kapitbahay. Sa loob lang ng ilang oras, kumalat sa buong barangay na magnanakaw, manluloko at walang kwentang tao daw ako. Nalaman ko na lang ang nangyari noong hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa site. Pagdaan ko sa tapat ng tindahan, nakita kong nagbubulungan ang iba naming kapitbahay. At ayun na nga po, Miss Hart, ako ang bida sa mga tsismisan ng mga kapitbahay. Pagkapasok ko ng bahay ay agad ko siyang kinausap. Wala na akong pakialam noon kung kalong niya pa si Liam dahil sa init ng ulo ko. Nela, ano itong pinagkakalat mo? Galit na galit kong tanong habang isinasara ang pinto. Ipinapamukha mong magnanakaw ako sa mga kapitbahay natin. Sinisira mo ang pangalan ko. Ha? Anong sinasabi mo? Nandito lang ako maghapon. Si Evelyn lang naman yung nakakwentuhan ko kaninang umaga. Pagrarason niya, nasampal ko na lang ang noo ko. Si Evelyn? Yung kaibigan mong Marites? Kaya naman pala malamang siya ang nagkalat nun. Bagsak ang mga balikat kong napayo ko sa lamesa sa kusina. Natigilan siya saglit pero mabilis ding nakabawi ng pambanat. Ano naman ngayon? Magnanakaw ka naman talaga. Dapat lang na malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka. Doon na po ako napaluha, Miss Hart. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Sigaw kong puno ng sama ng loob. Kung ituring mo ko, parang hindi mo na ako asawa. Parang hindi mo na ako mahal. Wala na akong pakialam. Sigaw ni Nela sabay turo sa pinto. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Doon na ako tuluyang napagod. Kahit mahal ko pa si Nela at alam kong may pinagdadaanan siya, napagtanto ko na kapag nagtagal pa ako sa bahay na yon,
Ikababaliw ko na, Miss Hart. Ang paulit-ulit na pag-aaway, ang pambibintang, at ang matinding kahihiyang ginawa niya, ang dahan-dahang pumatay sa pagmamahal ko sa kanya. Aalis muna ako, Nela. Pabulong kong sabi habang nakatingin sa kanya. Para makapagpalamig muna tayo. Hindi na natin kayang mag-usap ng maayos. Palagi na tayong nagkakasakitan ng damdamin ng isa't isa. Kahit huwag ka nang bumalik, Augusto. Magsama kayo ng babae mo. Sigaw pa niya. Naiwan siya at ang aming anak sa bahay. Siyempre, hindi ko naman sila pinabayaan pagdating sa pera. Ipinapadala ko pa rin ang sweldo ko para sa kailangan nila. Bukod doon, ay nakiusap ako sa nanay ko na dalaw-dalawin sila sa bahay para tulungan siya sa pag-aalaga kay Liam at siguraduhing maayos ang lagay nila. Habang ako naman ay tumanggap muna ng trabaho bilang foreman sa isang construction site na malapit naman sa bahay ng biyanan kong si Nanay Leonida. Dahil malayo at napakamahal kung mag-aarkila pa ako ng kwarto, naisipan kong makiusap muna na makitira sa aking biyanan. Napagkwentuhan namin ang nangyari sa kanyang anak. Pero sa pananatili ko sa bahay niya, mas nakilala ko siya. Si Nanay Leonida ay 48 taong gulang pa lang. Hindi siya katulad ng ibang biyanan na matanda na at mahina. Napakaayos niya sa sarili. Mapustura, mabango at mahilig magsumba kasama ang mga kaibigan niya. At halos hindi mo talaga halata ang edad niya. Biyuda na rin ito, 6 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko naramdaman na mag-isa ko dahil gaya ni Nela ay napakaasikaso din niya. Ang pagkakaiba lang ay walang pagbubanganga at mas masaya siyang kakwentuhan. Ganon siguro talaga kapag mas matanda na dahil mas marami ng alam sa buhay. Isang gabi, umuwi akong basang-basa sa ulan galing sa construction site. Sobrang pagod ako noon. Nanlalamig at masakit ang buong katawan ko dahil sa mabigat na trabaho. Pagbukas ko ng pinto, mabilis akong sinalubong ni Leonida na may hawak na malaking tuwalya. Diyos ko, August, pagkakasipong ka niyan. Alalang-alalang sabi ni Leonida habang dahan-dahang pinupunasan ang buhok ko at balikat gamit ang bitbit niyang tuwalya. Salamat po, mahina akong sabi habang nanginginig ang boses ko sa lamig. Kaya ko naman po. Kahit pa kaya mo, hindi ka pa rin dapat nagpapabaya ng ganyan sa sarili mo. Malambing niyang sagot habang patuloy na pinupunasan ang likod ko. Pumasok ka na sa kusina. Nagluto ko ng sinigang. Maupo ka na ron. Pumunta ako sa kusina at umupo sa hapagkainan. Maya-maya lang ay inihain na niya ang mainit na pagkain at umupo siya sa tabi ko. Kumain ka ng marami, August. Sabi niya habang naglalagay ng kanin at ulam sa plato ko. Alam kong nakakapagod ang trabaho mo sa site. Salamat po talaga. Sincere kong sabi habang nakatitig sa kanya. Kayo na po ang nag-aasikaso sa akin ng ganito ngayon. Sa bahay kasi namin, puro away at sigaw na lang naaabutan ko kapag hapon. Hindi ko na nga po alam ang gagawin ko sa anak ninyo eh. Ang lakas na maghinala. Pagpasensyahan mo na si Nela. Hindi ko din naman makausap ng maayos ngayon. Tumawa ako at ngumiti rin siya sa akin. Pero ramdam ko ang concern niya sa paraan ng pagkakatitig niya sa mga mata ko. Sa totoo lang, naawa nga ako sa iyo, August. Umupo siya ng mas malapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi mo dapat maranasan ng ganyan. Napakabait mong asawa. Ewan ko ba dyan kay Nela kung ano ang nangyayari. Nakita ko naman kung paano ka nagpapakapagod para sa kanila. Ay nako, wala na akong masabi kundi pagpasensyahan mo na lang. Pakiramdam ko po, wala nang naniniwala sa akin. Mahina akong sabi habang tumulo ang luha ko. Lahat ng tao sa barangay namin, masamang asawa ang tingin sa akin. Ako naniniwala ako sa iyo. Pag-aalo niya habang nakatitig sa mga mata ko. Alam ko namang hindi mo magagawa yon. Doon nagsimulang magbago ang lahat para sa amin, Miss Hart. Sa kanya ko naramdaman ang respeto
at pagpapahalaga na matagal nang nawala sa akin. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, dahan-dahang nahulog ang loob ko kay Leonida. Hindi nagtagal, pumasok kami sa isang relasyong alam ko na talagang makakasakit kay Nela. Isang gabi, sa loob ng kanyang silid, pagkatapos ng isang mahabang usapan tungkol sa galit ko kay Nela, napayakap ako sa kanya, ngunit pati ang mga labi namin ay kusa na ring nag-usap. Dahan-dahan niyang hinagka ng mga labi ko. Hindi ko na rin napigilan at naglakbay na rin ang mga palad ko sa kanyang katawan. At doon, nangyari ang hindi dapat mangyari, Miss Hart. Mali yung nangyari, August. Pabulong na sabi ni Leonida habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko sa gitna ng kadiliman. Asawa mo ang anak ko. Ayoko nang isipin ang mali o tama. Sagot ko habang hinahagka ng buhok niya at pinapakinggan ang tibok ng puso niya. Sa'yo lang ako nakakaramdam ng halaga ngayon. Sa'yo lang ako nakakaramdam na tao ulit ako. Basta, huwag mo akong iiwan, August. Pabulong niyang pakiusap habang hinahawakan ang kamay ko. Dahil sa relasyon namin ni Leonida, mas lalo akong naging bihirang umuwi kina Nela. Kapag tumatawag ang nanay ko para pauwi na ko at sabihing bisitahin ang anak ko, palagi kong idinadahilan ang kahihiyan sa barangay namin at ang pagiging busy sa construction site. Pero nang akala kong tuluyan na akong magiging masaya sa piling ni Leonida, para bang may ibang balak naman ang tadhana para sa akin. Sa tulong ng aking ina ay nagpa-check up si Nela. Binigyan ng gamot at sinabing pahinga at patuloy na pag-aalaga ng nanay ko ang kailangan niya. Dahan-dahang gumaling si Nela mula sa postpartum depression. Dahil sa pagbabalik ng linaw ng pag-iisip niya, na-realize ni Nela ang pagkakamaling ipinakita niya sa akin noong mga nakaraang buwan. Na-realize niya kung paano niya sinira ang pangalan ko at kung paano niya ako itinaboy. Isang hapon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ni Nanay Leonida, tumawag si Nela sa akin. August, please pakinggan mo ko. Umiiyak niyang boses sa telepono. Nela, bakit ka napatawag? Malamig kong tanong. Sa totoo lang, ay wala na talaga akong ganang kausapin pa siya. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Hagulgol niya sa kabilang linya. Alam mo naman na mahal kita. Wala ako sa sarili ko kaya nagawa ko ang mga bagay na yon. Hindi ko kontrolado ang utak ko. Pero okay na ako ngayon. Kaya please, umuwi ka na sa amin ng anak mo. Miss na miss ka na namin. Tela, hindi ganun kadaling kalimutan ang lahat ng sinabi mo sa akin. Lalo na at sirang-sira na ako dyan sa mga tao dyan sa atin. Sagot ko sa kanya. Please naman, August, maawa ka sa amin. Pagmamakaawa niya. Kung gusto mo, lilipat na lang kami dyan sa bahay ni Mama kasama ni Liam. Lahat tayo dyan na tumira para magkakasama na ulit tayo bilang pamilya. Ayusin natin ang buhay natin. Pangako, magbabago na ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, August. Mahal na mahal kita. Habang nagmamakaawa ang asawa ko sa telepono na buuin ang pamilya namin, si Leonida naman ay nakatayo sa likod ko at nakikinig. Nakahawak ang dalawang kamay sa bewang ko, sabay sandal ng mukha niya sa likod ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Leonida sa akin na tila ba nagmamakaawa na huwag ko rin siyang iwanan. Sige, Nela, sabi ko sa telepono. Lumipat na kayo rito ni Liam sa bahay ng mama mo. Dito na tayo tumira ng sama-sama. Namimiss ko na rin ang anak ko. Talaga, August? Maraming salamat. Masayang sagot ni Nela habang umiiyak. Haayusin ko ang lahat ng gamit namin at uuwi na kami dyan. Tapos ipagluluto kita ng paborito mo. Hintayin mo kami. Sige, hintayin ko kayo. Malamig kong sagot. Ibinaba ko ang telepono at hinarap si Leonida. Tinitigan niya ako ng may halong takot at pag-aalinlangan. Pumayag ka? Pabulong na tanong niya. Oo, sagot ko habang hinahawakan ang mukha niya. Naiintindihan mo naman, hindi ba?
Gusto ko na rin makasama ang anak ko. At saka mas okay na rin yon para hindi niya tayo paghinalaan. Kasi buong akala niya, maayos na kami. Sigurado ka na ba dyan? Delikado ang gagawin natin ito. Sigurado na ako. Sabi ko, alam mo naman na ikaw na ang mahal ko. Hindi na magbabago yun. Ilang araw lang ang lumipas. Lumipat na nga si Nela at si Liam kasama sa bahay ng nanay niyang si Leonida. Masayang masaya si Nela. Araw-araw siyang nagsiservisyo sa akin. Ipinagluluto, pinagsisilbihan, at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa mga nagawa niya noon. Oh Gus, salamat talaga dahil pinatawad mo ko. Malambing na sabi niya habang kumakain kami ng hapunan kasama ang nanay niya. Promise, hinding-hindi ko na uulitin yung mga pambibintang ko sa iyo noon. Maayos na ang lagay ko ngayon, kaya gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo at sa anak natin. Hayaan mo na yon, Nela. Ang mahalaga, magkakasama na tayo. Sagot ko habang nakangiti ng bahagya sa kanya. Pero sa ilalim ng iisang bubong na yon, walang kaalam-alam si Nela sa totoong nangyayari, Miss Hart. Kapag nakakatulog na siya sa kwarto namin kasama si Liam, kapag tahimik na ang buong bahay sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahan akong lumalabas ng pinto at pumupunta sa kwarto ng sarili niyang ina. Doon, sa kabilang dingding mula sa silid ng asawa ko, nagpapatuloy ang bawal na relasyon namin ni Leonida. Alam kong kasalanan at masama ang ginagawa ko, Miss Hart. Pero hindi naman ako ganito noon. Nangyari lang naman ito dahil kasalanan din naman ni Nela. Pero alam mo kung ano ang mas matindi. Wala akong nararamdamang pagsisisi sa puso ko. Kapag naiisip ko na baka dumating ang araw na malaman ni Nela ang lahat, na ang asawa niya at ang sarili niyang ina ay nagtataksil sa ilalim ng iisang bubong na tinitirhan niya, para sa akin, walang dapat maging reklamo si Nela kung malaman man niya ang lahat ng yon. Wala siyang karapatang umiyak o magalit sa akin. Dahil kung tutuusin, nangyari lang naman ang lahat ng to dahil sa mga ginawa niya sa akin noon. Siya ang unang sumira sa akin. Siya ang nagtulak sa akin papunta sa kanyang ina. Nakita sa akin ni Leonida ang pag-ibig na matagal nang nawala sa kanya. At sa kanya ko rin nakuha ang totoong pagmamahal na walang halong pagdududa. Hanggang dito na lamang po muna, Miss Hart. Sana po ay maintindihan ninyo ang nararamdaman ko. Lahat ng pangalan sa kwentong ito ay pinalitan ko na, Miss Hart. Alam ko kasi na marami ang manghuhusga at hindi maiintindihan ang naging desisyon ko. Lubos na gumagalang, August.